Alam naman nga ninyo mga tropa na ang Dallas Mavericks ang sumira sa momentum at pangarap ng Minnesota last season na umabot sa NBA Finals matapos nila itong ma-gentleman sweep sa Western Conference Finals. At isa sa mga dahilan ng kanilang pagkatalo ay ang pag-outplayed sa kanila ni Luka Doncic at Kyrie Irving. Hindi man lang dito nakapalag si Anthony Edwards since sobrang nahihirapan siyang sabayan at bantayan ang kanyang katapat na si Kyrie Irving dahil nauubusan nga siya parati ng hininga sa kanilang laban. Sa katunayan, binibigyan pa nga siya dito ng oxygen sa huling quarter para matapos lamang niya ang laro habang binabantayan ito. Kaya mismong insider na ng Minnesota Timberwolves ang nagsabi na pinanggigigilan nga ngayon ni Anthony Edwards na talunin next season ang Dallas Mavericks lalo na si Kyrie Irving na siya nga ang kamatchup nito. Hindi na rin naman nga ito makapaghintay pa na magharap sa regular season ng Wolves at Mavericks dahil sinisigurado niya this time mag-iiba ang storya at sila naman ang mananalo. Hindi na nga daw niya hahayaan pang ma-outplayed siya ni Irving at buong Dallas Mavericks sa kanilang susunod na paghaharap. Samantala dahil nga mga tropa sumailalim sa isang operasyon si Christian Wood para ayusin na kanyang nadaling tuhod, inaasahan mawawala ito ng at least 2 to 3 months. Sa madaling salita, sure na nga na hindi siya makakasama o makakapaglaro sa darating na training camp at maging sa unang mga laro sa preseason at sa regular season. At kasunod ng pagkawalaan na naman ni Christian Wood, nagsuggest na nga ng ilang mga fans na i-trade na lamang ito upang makakuha ng bagong sentro. Sa katunayan, ayon sa isang analyst, posible nga pong gamitin na lamang nila si Christian Wood bilang trade asset upang makuha ang isa sa pinakamatunog na pangalan ngayon na sentro na available sa market na si Robert Williams III ng Portland Trail Blazers, na nag-average last season ng 6.8 points, 6.3 rebounds at 0.8 assists per game na may 65.4% field goals. Kaya malaking tulong talaga ito si Williams sa Lakers kung makukuha nila ito. Kinumpirma nga din ng ESPN willing ang Blazers na i-trade ito sa ibang team sa tamang presyo. Ngunit bago pa man ito makuha ng Lakers at magkaroon ng deal, kailangan nga nilang magdagdag ng ilang future draft pick at ilang mga player upang matapatan na ang $12 million na average salary ni Williams sa Blazers. Sa kabilang banda, nag-viral naman ngayon si Anthony Davis dahil sa kanyang inasal sa dalawang mga bata niyang fans. Sa ngayon kasi ay nasa bakasyon si Davis sa Malibu, Florida matapos ang naging laro nila sa Paris Olympics. Dito nga sa kumakalat na video ay makikita na merong dalawang bata ang nagmamakaawa para makapagpa-autograph sana kay Anthony Davis habang ito ay nasa isang sasakyan. Pero kahit man lang eye contact ay hindi man lang ito tiningnan ni Anthony Davis. At kahit nga matapos ng huminto at bumaba si Davis para sumakay sa kanyang sasakyan, ay sinubukan pa ng mga bata na humingi ng autograph kay Anthony Davis. Pero hindi talaga nito pinansin ang mga bata at sumakay na ito sa kanyang sasakyan. Kaya nakakalungkot talaga ito sa dalawang mga nasabing bata na gusto lang humingi ng autograph kay Davis. Pero syempre mga tropa ay wala tayo sa lugar para husgahan si Anthony Davis lalo at karapatan niya naman na iwasan ang mga fans na ito. Marahil ay ayaw niyang maistorbo sa bakasyon kasama ng kanyang pamilya. Na tanging si Anthony Davis na nga lang mga tropa ang nakakaalam kung bakit niya iniwasan ang mga nasabing batang fans. Pero kayo mga tropa, ano ang masasabi niyo sa inasal ng superstar ng Los Angeles Lakers na si Anthony Davis?